Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa isa sa mainit na pinag-uusapan sa social media. Tungkol po ito sa ginawa ni Paolo Avellino mga kakimpaw na kinagalit po ng ibang kimpaw lanchas. So ano nga ba yun mga kakipi at bakit nanggigigil sila kay Paolo Avellino? Anyway, bago tayo mag-start mga kakimpaw, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga daily updates. So narito nga ang komento na napili natin basahin for tonight. Shoutout po sa inyo, Miss Norma Dayag. Sabi niya, Gandara, good PM, si Kimi lang ang ninang at hindi kasama si Pao. For formality sake lang yon. Kaya sinamahan niya si Kimi. Gandara, whatever the outcome of this issue to Kimi, because even Vice confirmed that Kimi is preggy. He announced it to Showtime. Today, Kimi is absent. Now, there's blog that Kimi will take a vacation for 3 months. How sure Gandara that they have a movie to finish? Their entry to MMFF, is this legit? Gandara, you know, the only live show that we will see Kimi daily. God bless KP and all their supporters, followers, and seniors, and you, Gandara, together with your family and Aki. Maraming salamat, Miss Norma Dayag, sa pagsama sa aking pamilya. Ano po? About sa katanungan ninyo kung may movie na tinatapos si Kim and Paolo, yes, meron Ma'am Norma Dayag. Ito nga ay ang MMFF nila Kim and Paolo. Tuloy po ang shooting nila, no? Kahit po maulan. Kaya nga hanga ako kina Kim and Paolo, napakasipag po talaga nila. And syempre, all the cast, all the production, lahat sila doon mga kakipi. Kasi kahit maulan, tuloy-tuloy po sila sa kanila pong pag-work. Ika naman ni Paolo at Kim, sino ba naman sila para hindi makipag-coordinate? Ang dami pong mga nasa likod ng camera na willing to work, 'di ba? Kaya ipag-pray natin na makasama po yan sa MMFF mga kakipi. Mayroon na nga pong nilabas sila na na title mga kakimpaw, o diba? Hawak po ng Quantum Films, o diba? Si Pao din po nag-update na rin sa kanyang social media account. About sa buntis issue, fake news yon, Miss Norma Dayag na sa kinonfirm ni Vice Ganda. Bakit si Vice ang magko-confirm niyan? Dapat si Kimi, di ba mga kakimpaw? Imposible po yun. Hindi yun tama mga kakimpaw. Disrespectful po yun para kay Kim and kay Paolo Avellino. Kag siya yung naglabas at nag-confirm. Dapat si Kim and Paolo yan. Anyway, dumako naman tayo sa next comment natin ngayong gabi. Mula po ito kay Miss Vivian Caraig. Shout out Miss Vivian. Miss Gandara, hayaan na lang sila. Sila ang laos, di ba? Kim Pao lang sa kalam. Thanks Gandara. I know, sikat sila. Kim Pao lang sikat. Hindi yan si wala lang. Daming awards ng Kim Pao. Nako, sa true, yung awards nila Kim and Paolo, humahakot talaga ng awards ang Kim Pao. Even last year, 2024, 2025, ngayon naman, 2026, humahakot pa rin talaga. Taon-taon may award na kaya nare-receive si Kim and Paolo. Yan ba yung laos at hindi sikat mga Kim Pao? Hindi po biro yung mga nare-receive na award nila Kim and Paolo. Ngayon nga, niyanig na naman ng Kim Pao ang buong mundo dahil parehas po silang may na-receive na award from IMBC and Outstanding Asian Star. Kahit ano pang nega ang sabihin nila kina Kim and Paolo, hindi po nila mapapawi ang katotohanan.
Yan po ang katotohanan, nagsusumigaw at sinasampal po sila mga kakipi, ano. Kaya ako kapag may mga naghahanas na naman sila kina Kim and Paolo, hindi ako naapektuhan na masyado mga kakimpaw. Ang mabilis ako masaktan, pero pag ganito naman na achievements na nila Kim and Paolo ang nagpapatunay ng kasikatan na nila Kim and Paolo Avellino, relax lang po ako. #Team Panatag. Hindi po nila masishake ang Kim Pao. Kahit ano pa man pong taktika ang gamitin nila para po hilahin pababa sina Kim and Paolo Avellino. Anyway, speaking of award nga mga ka-Kim Pao, tara't pag-usapan nga natin itong tungkol nga po dito sa sinasabi na binayaran lang daw and random lang naman daw yung nilalagay po sa nomination tulad sa SDA and IMBC, kaya sinuswerte lang ang Kim Pao. Kaya naman, meron pong paglilinaw ang ilang KP para pumatauhan itong mga bashers na yan at kampo ng kabila mga kakimpaw. Sabi nga dito, before the voting apps open, the experts do the math. This is how the Seoul International Drama Awards and IMBC chose their top nominees. Just in case, ignorante ka, baka makatulong sa'yo, read and comprehend na lang. Sana naman, kaya ng brain cells. So, eto nga po kasi yun mga kakimpaw, na shared post po nila para maintindihan po ng mga bashers. Konting research lang din naman, di ba? Artist nominees for the Seoul International Drama Awards or SDA and IMBC Awards are chosen by official organizing committees and industry panels through data-driven preliminary evaluations, reviewing eligible television programs and music releases broadcast or distributed over the prior year. Malinaw naman mga kakimpaw. Sinala po nilang mabuti ang kanila pong mga nominees para sa SDA and IMBC. Kaya sana naman itigilan na nila yung kakatalak sa Kimpaw. Inggit lang yarn. Mga napaghahalataan lang talaga yung inggit po, no? Panay po ang hanap ng mali. Ito pa mga kakimpaw, preliminary selection process, data and performing review. Committees tracked high viewership dramas. So, kasama talaga dyan ang Kimpaw. Trending digital releases. Talagang kasama dyan ang Kimpaw. Million views po parate ang The Alibi online. And critical acclaim from official broadcasters entries. Broadcaster and regional submissions. Networks submit official entries directly to the Seoul International Drama Awards or IMBC evaluations boards. Expert panel screening. Panels of directors, critics, and media professionals curate the final shortlist before opening up the Idol Champ for public voting. Ayan malinaw na. Inisa-isa na dito mga kakimpaw ang preliminary selection process. Sana naman ay naintindihan na nila. Hindi lang dahil kumakapit sa swerte sina Kim and Paolo. Hanggang kailan nila sasabihin at iaalibay sa atin na sinuwerte lang ang Kimpaw at may araw din. Grabihan. Hindi nyo matanggap na sikat talaga si Kim and Paolo at talagang malakas po talaga ang mga projects nila. Sabi nga dito dun sa mga TNGA at the BOBO na panis ni Starlet Che, i-google nyo kung hindi kaya ng utak nyo intindihin. And besides, yung idol yung Starlet, since wala namang huge fandom yun nga lang, mga BOBO at TNGA pa. Wag nang umasa, puro yabang lang. Libre naman yan. Wala naman asenso. Laos. So, ayan. Kaya, pinoprovoke nyo kasi ang Kimpaw Landias Ayan tuloy. Sinampal tuloy kayo ng ebidensya
ng pruweba, ng katotohanan higit sa lahat. Anyway, dumako naman tayo ngayon mga kakimpaw dito po sa dahilan kung bakit po nagagalit ang iba kay Paulo Avellino. Yes mga kakipi, meron po kasing ginawa si Paulo na hindi po nagustuhan ng ilang kimpaw. Kasi nga, parang nga daw po siyang traidor kay Chinita Princess niyan. Dahil sa kanyang ginawang ito mga kakipi. Dapat na maging sensitibo at mas matalino si Paulo para hindi niya masaktan ang hindi sinasadya ang damdamin ni Kim. Pinost po kasi ni Paulo yung picture nila ni Maha for National Friendship Day sa kanyang FB. Sabi nga dito ni Dina La Fortesa, hate namin si Maha Salvador dahil sa ginawa niyang pagtraidor ni Maha kay Kim. We hate Paulo sa ginawang pag-repost connecting Maha. Ayun na nga, alam nyo rin naman po na hindi po okay si Maha at saka si Kim, di ba mga kakimpaw? So, dapat hindi daw yung ginawa ni Paulo Avellino. Ito pa sabi dito, walang utak Paulo. Nagkakamali ka kung anong angat mo sa karir mo. With Kim, doble pa yung dadanasin mo. Panira ka talagang ng relasyon ni River at Janine. Dati at nagustong gusto ni Tita Pilits ang magkapatid na Kim Chu. Ang magka-best friend. Buti nakawala na si Jody sa 7 years at si Janine naka-move on sa pangbubudol ni Paulo. Napagtanto ko na tama ang sinasabi ng haters niya. Pinapakiramdaman ko lang. Nako, baka si Kim wala nang matira sa sarili. Mabuti pa si Jericho kay Janine. Direct to the point kung tanungin about Janine. Sa totoo lang, pinapakita ni Echo na love niya kay Janine. Mas gusto ko pa si Gerald. Gwapo na simple lang. Kim, repost mo din photos ninyo ni Gerald. Ay grabe, ano may pagganti? Yung pagbubuntis mo, Kim, aminin mo kahit hiwalayan ka pa ng baklang yan. Baka may balak siyang ipalaglag yan. Ay grabe kayo naman kay Paulo. Mamalasin ka talaga, Kim, buong buhay mo. Ilagay mo sa kukote mo na mawala ang lahat. Wag lang ang anak. Hindi nga buntis si Kim, ano ba? Di bali maubos ang pera basta may anak. Take a risk, makukunan ka niyan. Pa naman ang gusto ni Paulo, yan pa naman gusto ni Paulo, sa sarili lang niya ang importante. Panahon na para mag-isip-isip ka. Sorry, naglakas loob na ako kung anong repost na pinagagawa nakaka-insulto. Grabe, gigil na gigil itong si Ross Beach dahil sa pag-repost ni Paula Avellino ng picture niya. Maha. Ito pa. So, ayun na mga kakimpaw. Dapat nag-iisip daw si Paula at hindi niya yun ginawa. Grabe yung galit, no? Antindi. Siguro kasi nga, ayun, traidor nga ni Maha, si Kim. So, parang pang-traidor na rin daw kay Kim yung ginagawa nitong si Paula Avellino. So, kayo guys, ano inyong masisay tungkol doon? Pero kasi, yung post na yun ni Paulo, may kinalaman sa naging project nilang dalawa ni Maha nun. Basta mga kakimpaw, na magkaibigan sila doon, kaya yun yung ginamit for National Friendship Day di umano mga kakimpaw. And wala pa naman noon si Chinita Princess. Gets ko yung pinanggagalingan mga kakimpaw ng galit nung Kimpaw Lanchas, pero professional naman po ang mga yan mga kakipi, diba? Hindi naman yun pinost ni Paulo Avellino para traidorin si Kim. So yun lang po muna guys ang ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.